So we are still in the book of Acts and hopefully we will continue with this series po natin. So ito po yung message last week. Exalting Christ, the first gospel sermon. So ano po yung makikita natin dito? Pinakita dito, konting review tayo, the life of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of Jesus. Ano po yung purpose nito? This is to exalt Christ. So, kung itataas natin o i-represent natin si Jesus Christ sa mga kakilala natin, we are sharing the gospel, hindi lang yung mga love attributes ng ating Panginoon, kundi magsisimula tayo sa kung ano ba yung buhay ng ating Panginoon, bakit ba siya namatay, at bakit siya nabuhay na maguli. That is presenting the gospel. Sa pamamagitan nun, makikita ng bawat isa na talagang kilala mo nga yung Panginoong Jesus na iyong isineshare. Tama po ba? You cannot exalt someone, hindi mo pwedeng itaas ang isang tao na hindi mo namang kilala. Di po ba? Hindi mo pwedeng pakapurihin siya kung hindi mo siya naranasan. That's why we need to understand the life, the death, and the resurrection of Christ so that once we exalt Him, anong mayayari? People will also be, sabi nga kanina, prick to their heart. Di ba yung last verse po na sermon po ni Kuya Jess sa verse 37. So, itong apat na to, the life of Jesus, death of Jesus, the resurrection of Christ, the exaltation of Christ, it's pointing to one thing. Di ba? Ang sabi nga, this is the last days. Di ba? Naalala po natin? Nung i-present po itong gospel na to, it is already the last days. Sabi po ni, based on the prophecy on Daniel, book of Daniel, di po ba? Ano ibig sabihin ng last days? Ibig sabihin, nasa messianic times, yung pagdating ng Messiah. So all of these things is pointing that Jesus is the Christ, o yung sinasabi nating Jesus is the Messiah. Kaya po sinabing Jesus Christ, Jesus is the Messiah. Yung Christ po in Greek is Christos, nang ibig sabihin is Savior. In Hebrew, it is Messiah, which means Messiah. Kaya po, Jesus is the Messiah. At lahat po ito ay nagpapatotoo na si Jesus Christ nga po ay yung inaantay nilang Messiah. Inaantay nila at alam naman po natin ngayon, ang inaantay natin ay yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung tinatawag nating second advent o second coming of our Lord Jesus Christ. So, sabi niya sa Acts 2:36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. So ibig sabihin, both Lord and Christ, Lord, you must submit to Him dahil siya ang iyong Panginoon. Christ, siya ang iyong tagapagligtas. So hindi lamang siya Panginoon ng buhay mo, buhay natin, kundi siya yung tagapagligtas po natin. So that is how the gospel has been presented in Acts chapter 2. From verse 14 up to verse 42. Tama po ba? So sino po yung hindi nakapakinig last week? Sabi nga may YouTube page po ang BNE para makita po natin itong series na to simula kay Ate Sally o simula pa po sa pinakauna yung finishing the unfinished work of Christ. So makikita po natin sa ating YouTube page sa Bahay ni Emmanuel. So tignan po natin doon para kumbaga kasi nasa third part na tayo, hindi natin napakinggan yung first and second part. Kaya kung minsan malilito tayo, ano ba yung pinagsasabi ni Pastor? O kaya makuha man po natin, kumbaga ito lang yung 30% lang ng kabuuan ng mensahe. So we encourage everyone, kung hindi man po natin mapakinggan yung previous series, we have our YouTube page. So kung hindi pa po natin alam, andyan po ang ating media team to present it to you at ituro po sa atin. So, tuloy po tayo. Sabi rin ni Kuya Jess sa kanyang mensahe last Friday, sabi niya, to present the gospel is to reveal your sin, for God is a holy God and He hates sin. Tama po ba? To present the gospel. So, karaniwan ngayon, makikita natin, the gospel has been watered down. Ayaw sabihin sa congregation na sila ay makasalanan. We want to lift up everyone. Kasi pag sinabi mo makasalanan ka, hindi nga naman nakaka-encourage, nakaka-offend. Tama po ba? But that is not how the first gospel is preached in the Bible. At hindi rin po nagbabago yon all throughout the New Testament, how the apostles, how the early church leaders presented the gospel to the people. But in our culture right now, the gospel that has been presented by some is different
from the gospel that has been presented the very first time by Peter. Kasi Peter, sabi nga po, hindi niya binaby yung mga Jewish during the time. Anong sinabi niya? He go direct to the main issue, which is telling them, you are all a sinner. You are all against God. You are all rebelling against God. So naririnig na rin natin yung sinasabi po nating, hate the sin, not the sinner. Dapat magalit tayo sa kasalanan, hindi sa nagkakasala. So paano natin pagagalitan ng kasalanan? Diba? Paano mo ihihiwala yung kasalanan sa nagkakasala? Tandaan po natin, kapag naririnig natin to, yes, it sounds good, it sounds not offensive, pero it is compromising. Tama po ba? Tandaan po natin, bakit sinasabi po natin, hate the sin, not the sinner. Kasi naman, sabi dito, but God will send the sinner to hell and not their sin. Kaya winawarningan natin sila tungkol sa kasalanan, kasi hindi naman yung kasalanan ang idadalhin sa impyerno, base sa sinasabi sa Biblia, kundi ang dadalhin sa impyerno ay ang nagkakasala. Tama po ba? Kaya we do not need, sabi nga, there are things that we heard that is masarap sa tenga, nakaka-inspire, pero ang tanong, tama ba? Amen po ba? So, after nung message ni Kuya Jess last Friday, ano yung naging reaction natin? Marami nagsabi, ang ganda ng sermon mo bro, di ba? Narinig mo ba yung Kuya Jess? Ang ganda ng sermon mo, di po ba? Pero yung tanong ni Kuya Jess, ito yung challenge niya. At sinasabi ko sa iyo, ang sinabi ni Pedro all throughout the sermon, it boils down to one thing. It boils down to one challenge to each and every one of us. Ang sinasabi niya doon, magsisi ka. So we heard the message that is very good. Ang ganda ng mensahe, ang ganda ng pagkakadeliver, ang ganda ng graphics, ang ganda ng transition. Nagandahan tayo sa message, pero ang sinasabi ng mensahe, magsisi ka. So ang tanong natin ngayon, nagsisi ka na nga ba? Nagandahan ka sa message, na unawaan mo yung message, ano na? Di ba? Parang pag nagsesermon tayo, kapag ikaw ang nagsesermon, may purpose ka kung bakit ka nagsermon, di po ba? Sa mga magulang, bakit mo sesermonan ng mga anak mo? Kasi may pagkakamali sila. Anong ina-expect mo sa kanila pagkatapos ng sermon mo? Di ba? There is an expectation. So it's the same thing with Peter. There is an expectation. Same with the message of Kuya Jess. When he presented this gospel, the challenge is, magsisi ka. Ang tanong sa mga nagandahan sa mensahe, hanggang doon na lang ba? Ang ganda ng mensahe, nakaka-inspire. Pero hindi naman inspiring eh. It's challenging because the question is, and the challenge is, magsisi ka. Ang tanong siguro, ano ba yung dapat kong pagsisihan? Tama po ba? Tama, yan. So, to proceed with the teaching for today, tayo nga po tayo, basahin po natin. Ito rin yung binasa ni Ate Cherry kanina during the Bible reading. So, ito po yung magiging verse natin sa Acts chapter 2, verses 37 to 42. So, verse 37, sabi niya, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso, kaya sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at matanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo, para sa inyong mga anak, at maging sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Marami pang ipinahayag si Pedro upang patunayan sa kanila ang kanyang sinasabi. At pinakausapan niya sila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa suwail na henerasyong ito. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Sa araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa kanila. Ang mga mananampalataya ay nasigasig sa pag-aaral ng mga tinuro ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid,
upang gunitain at Panginoon at sa pananalangin. So, Acts 37 to 42. So, sa kabuuan ng mensahe na to, ito yung mga tanong na makikita po natin. So, sa pagbabasa po natin, sabi ko nga sa mga nag-pre-preach, sa mga gumagawa ng mensahe, ang lagi po namin sinasabi sa kanila, kausapin nyo yung binibigay sa inyo. Ano yung ibig sabihin kausapin? Huwag lang basta basahin. Ask question. Kagaya nito, kapag binasa natin yung simula ng Acts 37 to 42, sabi po natin, ano ba ang dapat naming gawin? Kasi makikita natin yun, di po ba? Na tinanong, paano ba kami maliligtas sa anumang kapamaraanan? Sa anubang kapamaraanan? Sorry po, wrong grammar. Sino ba talaga ang makapagliligtas sa amin? Isa ito sa mga katanungan na kapag inumpisahan nating tanungin at tignan natin yung 37 to 42, makikita natin yung kasagutan. Magkakaroon tayo ng tinatawag natin na direksyon yung ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, hindi lang tayo nagbabasa, kundi sinasabi nga po natin, tanungin natin yung salita ng Panginoon. That is the way of communicating. Tama po ba? Yan. So, in Acts 2:14 to 42, simula po sa naging message ni Ate Sally, nahahati po ito sa 4. So, merong introduction, merong team, merong appeal, at merong resulta. Kasi nga, sermon, di po ba? Sabi ko nga kanina, kapag nagsesermon ka, hindi ka nagsesermon dahil gusto mo lang magsermon. Tama po ba? Although yung mga nagkakaedad na ganun talaga, di po ba? Nagsesermon na lang, di ba? Pero kung minsan talaga, kaya ka nagsesermon kasi may nakita kang mali, may gusto kang itama. At kaya yun yung pinagsasabi mo, kasi may gusto kang resulta at may gusto kang marinig sa sinesermonan mo. Tama po ba? Ganun po bang magsermon? Yung mga mahilig magsermon? Ha? Hindi ko natatanungin yung nagkakaedad na. Si Dana? Dana, malapit na, ilang taon na lang. So, the introduction, ito po yung message ni Ate Sally which is explaining the Pentecost. Bakit? Kasi here, makikita po natin kung paano kumilos ang banal na espiritu at ano yung purpose ng banal na espiritu. So, the theme, exalting the crucified Christ, this is the first gospel sermon. Pero, kaakibat nun, sabi ko nga, when you do the sermon, there should be the appeal, and there should be the result. So the appeal is exhorting the people, and the result is examining the effect. So hindi lang, sabi nga, in-expect mo yung, kumbaga, exhorting, di ba? Ang dami mo nang sinabi. Ngayon, ano ba yung naging resulta ng pagsesermon mo sa tao na? Sabi na, sinermonan mo. Sermon. So yan po siya. So Acts 2:14 to 42. So dito po tayo ngayon sa pang-4, which is the appeal and the result. So ibig sabihin sa 3rd and 4th part po tayo. So bear with me. 1.5 buwan akong nawala. So 1.5 oras din po ako mag-preach. Hindi po, joke lang. So sabi dito, ito, ilang beses nyo na po narinig sa akin, di po ba? If you believe the wrong gospel, it doesn't matter how sincere you are. Your belief are merely sincerely wrong. So, kapag mali yung paniniwala mo sa isang bagay, di ba? Walang bisa yon, walang kwenta yon. Anong sabi niya? You are just sincerely wrong. Kapag mali ang pinaniwalaan mo, invalid na lahat. Mali na talaga. Kaya nga po, when we present the gospel, it should be the right gospel, it should be the true gospel. Buti pa si Dana, nag-i-amen. Amen, Dana? So, punta tayo sa appeal. Di ba? Appeal. Paano yung appeal? Kuya Jess, ano yung appeal? Yung appeal is the conviction of the people. There is 2 appeal po na makikita natin sa Acts chapter 2, 37 to 42. Una, yung appeal ng mga tao na na-convict at yung appeal ni Peter sa mga tao. Di ba? So sabi dito, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso, kaya sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano yung dapat nating gawin? So sa verse ito, kapag tinignan natin, siguro ang unang dapat nating maging tanong, ano ba ang dahilan kung bakit tumagos yung mensahe ni Pedro sa kanilang mga puso? Nung binasa ba natin yung Acts chapter 2, verse 14 to, sabi natin, 36, ano yung naramdaman natin?
May kumurot ba sa puso natin? O wala lang? Pero during this time, tandaan po natin, ay kasi si Pedro, they have been empowered by the Holy Spirit. Tama po ba? Kasi nabautismoan sila because they have been empowered, kaya gano'n na lang ang naging reaksyon ng mga tao. Tama po ba? So sabi nga po dito, ano bang meron sa mensahe ni Pedro kaya nila naramdaman na parang may sumaksak sa kanilang puso? Kasi di ba in English, they were cut in their heart, gaya na binasa ni Ate Cherry kanina. Sa ibang translation, they are pricked in their heart. Nang ibig sabihin po yun is parang may sumaksak sa kanilang puso. Because that is the purpose of the sermon. Sa mga nag-text po ng homiletics, di ba? To do the sermon is, ang ibig sabihin, to stab. Ibig sabihin, saksakin mo sa kanilang puso. So, ibig sabihin, talagang mararamdaman nila. Pero sabi nga po natin, marami na tayong narinig na mensahe. Bakit kaya kung minsan, parang wala naman. Parang wala namang epekto sa atin. Saan ba may pagkakamali? Sa nag-pre-preach ba? O sa nakikinig? So, yun po, may iba-iba tayong pananaw tungkol doon. Pero dito po, sa instance na to, makikita natin, ang tanong natin, ano bang meron sa mensahe ni Pedro? Bakit tumagos ito sa puso ng mga Israelita during that time? Yan. Kailan ka ba nakaramdam ng kurot sa puso mo? Sa dinami-dami mo nang napakinggang sermon, hindi lang dito sa bahay panambahang ito, sa internet o kung saan man sa dating ina-attendan natin, minsan ba naramdaman mo na sa pakikinig mo is nakurot ka sa puso? May naramdaman kang parang bigat sa puso mo. Naramdaman na po ba natin yon? O pusong bato pa rin tayo? Pusong basag o pusong bato, pusong basag? So, kailan mo naramdaman ito? So, ang tanong, nung naramdaman mo ito, anong ginawa mo? Di ba? Iba kasi yung naramdaman mo lang, iba rin yung resulta na ginawa mo nung maramdaman mo ito. So this is what happened in this verse. So, kailan mo ba naramdaman ito? So, bakit kaya tumagos ang mensahe ni Pedro sa kanilang puso? So, unawain natin, isipin natin bakit kaya, ano bang meron dito? So, sabi po sa reference na ginagamit natin which is from the Grace to You, which galing po kay Pastor John MacArthur sa series niya na Acts Volume 2. So, makita po natin, ang unang reason, tandaan po natin na inaantay ng mga Israelita ang Messiah for centuries. Kasi ipinangako ito sa kanila. Pinangako na may darating na Messiah. So, ang unang reason bakit tumagos ito sa kanilang puso, maaaring sapagkat ang Messiah na kanilang hinihintay ay dumating na, ngunit ito'y hinatulan ng kamatayan sa kamay ng mga Romano. Tama po ba? Jesus is the Messiah, pero nung sinabi ng mga Israelites, ng mga Hudyo, hindi siya yung Messiah ang inaantay namin. Hindi siya yung tagapagligtas na inaantay namin. Kaya nung ginawa nila, di ba, gumawa sila ng kapamaraanan para ibigay sa mga Romano upang siya ay hatulan ng kamatayan. Pangalawa, sila mismo ang nagbigay sa Messiah sa mga Romano upang ito ay patayin. So isipin po natin, may bigyan ko ng analogy. So pangatlo, yung Messias na kanilang ipinapatay ay muling nabuhay. So yung inaantay nila na magliligtas sa kanila, ibinigay nila sa mga Romano upang patayin, at sila rin yung, kumbaga, sila yung nag-udyok para gawin ito. At ito yung isa, nung namatay na yung Messiah, anong nangyari? Nabalitaan nila, yung taong pinapatay namin ay nabuhay na maguli. So, yung pang-apat, sabi dito, sapagkat alam nilang hindi na nila kayang bawiin o baguhin ang kanilang ginawa. So, simple analogy, halimbawa may pupuntahan kang isang lugar. Although hindi po pwedeng ipantay dito. Halimbawa may pupuntahan kang isang lugar, kailangan mo ng isang sasakyan, tumawag ka ng Uber driver. Di ba? Anong nangyari? Nag-aantay ka sa may sa may tapat ng lubak. Dumaan yung kotse, natilansikin ka, binato mo, nasira yung windshield. Di ba? Hindi mo alam na yung pala yung Uber na tinawagan mo. Di ba? Nasira, tapos nasira yung sasakyan, tapos nung maayos na uli, wala ka ng ibang masakyan kundi siya pa rin, anong gagawin mo? Di ba? Hindi ka ba? Siguro hindi ka na, yung iba hindi nasasakay. Di ba? Hindi nasasakay kasi mahihiya na dahil sa kanyang ginawa. So makikita natin dito, wala ka na magagawa eh. This is the things na sinabi mo, ikaw yung inaantay ko, ipinapatay ko. Pero nabalitaan ko na yung pinapatay ko, alam niyang ako yung dahilan. Kaya siya napako doon sa krus ng Kalbaryo ay nabuhay na maguli. So alam po natin na sabi nga sa Bible,
yung mga kaaway ng ating Panginoong Hesus, it's also prophesied na aapakan niya sa leg. Yun po yung wordings na sinasabi, step on their neck. Kaya ganun na lang yung takot po nila. So hindi lang basta dahil na-realize nila yung kamaliang ginawa nila at ang tanong ngayon, kaya sila napatanong, ano yung dapat naming gawin? So na-realize mo yung kamalian mo, di ba? Parang sa mga nililigaw, yung babae na nilait-lait mo nung bata pa kayo, di ba? Yung pala yung magiging forever mo, di ba? Paano mo gagawin yon, di ba? Nung bata pa ako, ganyan na lang ginagawa mo sa akin. Mga simple analogy lang, pero this is much deeper. Napakagrabe nung ginawa mo, pero yung palang pinaggawan mo nito ay siya yung pinakaantay mo at siya yung pinakakailangan mong tao sa buhay mo. Di ba? Ang laki ng kasalanan ginawa mo sa taong ito, pero na-realize mo sa bandang huli na kailangan mo pala tong tao na to sa buhay mo. Kaya ano yung magiging reaction mo? Dalawa po yan. Lumayo ka na lang o magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. It's the same thing that happened when the first gospel is presented. Kaya nga po, di ba? Yan. Kaya nga po, sabi dito mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Kaya may mga tao na nagtanong, na-realize nila yung kanilang kasalanan, kaya may mga nagtanong, ano ba yung dapat naming gawin? Kaya nga po, kung nagkakasala tayo at na-realize natin yung pagkakamali at kasalanan natin, hindi po rason o hindi tamang kapamaraanan yung lumayo ka sa kasalanan at magtago ka na lang. Kundi ang tamang kapamaraanan is to ask, ano bang dapat kong gawin? Ibig sabihin, apologize and ask for forgiveness. The first gospel message put fear in the heart of the people. Understanding that they rebelled against the Messiah, they come to the point of deep sense of evil, of guilt that leads to fear the justice of God and the punishment from the Messiah. So ibig sabihin, hanggat hindi natin nare-realize yung kabigatan ng kamaliang nagawa natin, anong mangyayari? Hindi po tayo hihingi ng kapatawaran. Kasi what we will do, we will try to justify our mistake. Tama po ba? Ayaw natin na na-offend tayo. Ayaw natin na sinasabi na mali tayo. But Peter, when he preached to these people, he told them, you rebelled against God. This is what you do against the Messiah that you have been waiting for. So tandaan po natin, it's the same Messiah na inaantay nila, siya rin yung Jesus na inaantay natin sa kapanahunan natin ngayon. Yung Jesus na sinasabi natin na magdadala sa atin papunta sa langit. So isipin natin, pag dumating ba si Lord, karapat-dapat ba ako? Pag dumating ba si Lord, may nagawa ba ako na naka-offend sa Kanya? Is our Lord Jesus Christ looking at me as His friend or as His foe? Kalaban ba o tagdong kakampi? So yun lang po yun. There are only two things. Wala pong gray area. It's either you are for God or it's either you are against God. Dalawa lang pa rin po. Either we go to hell or we go to hell or we go to heaven. Wala pong gray area when it comes to the gospel. Sabi po dito, and the desire to be saved from this judgment brought them to the place where they say to Peter, men and brethren, what shall we do? Kaya nga po napaka-importante na ipresenta natin yung gospel sa tamang konteksto nito. Yes, the gospel is all about the love of God. How He loved us. How He loved sinners like us. Pero tandaan po natin, our God is a holy God. He is righteous and judge. A righteous one cannot baliwalain na lang yung kasalanan. Kapag sinabi mong righteous judge ka, no compromise. Kapag mali, ay mali. You will give the right judgment. So, yan pa rin, ang tanong pa rin, ano ang dapat namin gawin? Ang isang tao na naramdaman ang kabigatan ng kanyang kamalian o kasalanan at naunawaan ang kaparusahang kaakibat nito, ay lalakad patungo sa pagsisisi at pagbabago. At ito ay magsisimula sa katanungang, ano ba ang dapat kong gawin? Tama ba? Kapag tinanggap mo yung kamalian mo,
ang una mong tatanungin, ano ba yung dapat kong gawin? How you will appease yung tao kung saan ka nagkasala. Simple analogy sa mag-asawa. Di ba? Kapag nagawa ka ng kamalian, di ba? As long as walang umaamin kung sino ang mali, di ba? Hindi maayos yun. Pero dapat yung tamang pag-amin kasi parehas laging tama yan. Di ba? Tama ba? Tandaan po natin yung sabi nga po natin, ibigay natin sa mga yung last words, di ba? Sa mga asawa nating babae. So, tandaan po natin, as long as hindi natin nare-realize yung kabigatan ng kasalanan natin, kabigatan ng kamalian natin, at kabayaran ng kasalanan natin, hindi tayo mag-a-apologize. Hindi natin itatama yung kamalian natin. Bakit? Kasi we will try to justify, we will try to do. Kasi yun ang nature ng tao. Ayaw ng tao na masabihan na siya ay makasalanan. Ayaw ng tao na siya ay na-offend. Kapag na-offend, kahit totoo ito, nang sasabihin mo, judgmental ka. Diba? Wala naman akong ginagawang masama. Wala naman nasasaktan sa ginagawa ko. Tama ba? Pero deep inside your heart, kapag alam mong mali, may kurot sa puso mo yan. May kabigatan sa puso mo yan. Although temporarily yung kasiyahan, after the feeling subsides, after the emotion subsides, nandun uli yung kabigatan. At hindi mawawala yon hanggat hindi mo tinatanong tong bagay na to, ano ba yung dapat kong gawin? So we need to realize, we need to understand yung kabigatan ng kamalian po natin. Yan. So, ito yung sinasabi natin, naririnig na rin po natin. Once convictions come, it's followed by cleansing. But cleansing follows conviction, and to bring anybody to Christ apart from conviction is not to bring them to Christ at all. It is an aborted birth. Conviction is the key in the hands of the Spirit that opens the heart to salvation. And to everyone that you preach to, you need to preach with conviction. Di ba? Sino po yung naka-attend ng BS last Tuesday? Di ba? Ito yung isa sa magandang example nito, di po ba? Na sabi nga, tama ba o mali yung altar call? There is nothing wrong with the altar call, pero nagiging mali doon kapag ang lumapit, nagkaroon siya ng wrong impression. Lalapit siya nang alam niya, without the conviction, lumapit lang siya because they have been called. Dahil tinulak, dahil hinila, dahil sinabing, uy, lumapit ka na. Kaya nga po yun yung lagi namin sinasabi that once you know, you believe you are a Christians, di ba? Kapag may nag-altar call na nagpapatanggap uli, you don't need to come para tanggapin uli si Lord Jesus Christ. Ang tanong, ilang beses ba natin dapat tanggapin ang ating Panginoon? Pero kapag lumapit ka doon, much better kung nauunawaan mo kung bakit ka lalapit. There is a conviction in your heart. Kaya nga po, maraming nagsasabi ngayon na Kristiyano sila, not judging, pero just presenting the truth. Maraming nagsasabi na Kristiyano sila, pero pag tinignan mo yung buhay nila, hindi mo masabi kung Kristiyano nga ba sila. It's not judgment, but it's discernment. Bakit? They come to Christ without conviction. Tama po ba? So, if conversion is to be genuine, it is the offspring of conviction. Hindi ka magsisisi kung walang conviction. Di ba? Hanggat hindi ka nagpapakumbaba at umaamin sa kamalian mo, kundi umamin ka lang para matigil na lang, iba pa rin po yun. Di ba? Minsan ginagawa natin yan. O sige, ako na yung mali. Di ba? Para matigil na lang to. Sorry na. Di po ba? Does it solve anything? Hindi, di ba? Iba yun, sinabi yung, ay talagang nagkamali ako. Sorry na. Di ba? May kadugtong pa yun sa bandang dulo na I love you sa mga mag-asawa. Di ba? Pero pag sinabi mo, o sige na, ako nang mali. Lagi ka naman tama eh. Sorry na. Di ba? O, pagsara ng pinto, di ba? Magme-message sa kaibigan. Itong ganito, di ba? So that is the same thing with this. Without the right conviction, hindi natin marireceive yung tunay na pagbabago. Hindi natin gagawin yung tamang hakbang. It's all superficial. So conviction is very important in the conversion kasi ibig sabihin na-realize natin yung kamalian natin. Na-realize natin na kailangan natin baguhin yung mali sa buhay natin upang nang sa gayon makamtan natin yung regalo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sige. So sa mga preacher, sabi nga po natin, tama ba? How do we preach with
conviction. Sa mga preacher, paano ba natin nasasabi ng isang tumatayo o isang nagsasalita o isang nag-e-exhort? He exhort with conviction. Di ba? Pastor, nag-prepare naman ako. 3 buwan kong inaral yung topic ko. Ginamit ko na lahat ng resources yun sa mga kumpare mo. Di po ba? Bakit nung tumayo ako parang wala pa rin na-convict? Di po ba? Pastor, kagabi ko lang ginawa to kasi nabigla ako, nabusy ako, di ba? Pero nung nag-preach siya, wow, he preaches with conviction. Di ba? So nasaan, paano tayo mag-preach with conviction? Nasaan ba talaga? So tandaan po natin, it's not in our preparation, although the preparation is very important, but it's still how the Holy Spirit work in and through us. Pero sabi dito, how do we convict men? Paano ba natin may paparamdam sa kanila yung tamang conviction? So kagaya po dito, sabi dito, the great tool of conviction is not telling stories. The great tool of conviction is the Word of God. Karaniwan ngayon, we are listening of the stories of those who have been transformed by God. Tuwan-tuwa tayong i-share kapag ang na-transform ay artista. Diba? Bakit yung kapatid na alam mong masama dati na nagbago na, nakita mo nagbabago, bakit hindi mo ma-share yung kanyang buhay? Hindi kasi mas kilala siya. Mas malaki yung impact nun kasi artista siya. Tama ba? But they have the same transformation. They have been transformed by the Word of God. And those people who listen to the stories of these famous people, di ba? Tinitingnan na nila yung buhay ng tao na na-transform. Ay, nagbago siya kasi ganito, umattend siya sa ganitong church. At yung pastor na ganito, nag-pray sa kanya, ganito siya magmensahe. Kaya yung mga tao pupunta na dun sa church na yon. Diba? Expecting to be converted also same as this person. Pero we as Christian, the great tool of conversion should be the Word of God. Ang salita pa rin po ng Panginoon ang dapat na magpabago sa bawat isa po sa atin. Hindi po dahil sinabi ito ni Kuya Jess, hindi po dahil sinabi ito ni Pastor Mike, hindi dahil sinabi ito kaya magbabago na ako. Tandaan po natin, dapat yung sinabi namin, nakikita nyo sa Biblia, mababasa nyo sa Biblia, at yun ang dapat mag-convert sa inyo. Paano nung sinabi namin ito, nakita nyo the next day, the next month, the next year, is na iba yung linya ng buhay namin. Ibig bang sabihin, mali na yung sinabi namin? But if we present to you the gospel, the Word of God, it will not change. It does not change. Time will pass, but the Word of God is still the Word of God. Kaya nga to convict each and every one to you, we present to you the Word of God. The stories of the people na binago ng Panginoon is just the proof that the Word of God is true and powerful. Hindi po yung nababaliktad. Hindi po yung istorya ng tao tapos supporting lang yung salita ng Panginoon. Dapat yung experience ng tao, yun yung nagsusupport sa salita ng Panginoon. Dahil yung salita ng Panginoon, yun naman po talaga yung magbabago sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. So, Hebrews 4:12, alam po naman natin to, di ba? The Word of God is powerful, sharper than any two-edged sword. So, yan po yung tunay na magkukonvict dapat sa atin. People are here. Sabi ko nga po, mawawala rin po, kumbaga darating yung panahon na hindi nyo na rin po kami makikita dito sa harap. Lahat tayo uuwi sa Pilipinas, pwedeng dalhin tayo ni Lord sa ibang lugar. Ang mag-i-stay lang po sa puso ng bawat isa ay ang salita ng Panginoon. That's why if we put too much weight on the fellowship of each one of us and less weight to the Word of God, pag nawala na yung isa, nanghihina na tayo. But if you put the Word of God first, sino man yung mawala sa tabi natin, we will always be strong. We will continue, we will stay, we will proceed. Tama po ba? So, tuloy pa rin po tayo. A lot of people, Christians and non-Christians, do not truly fear the Lord. That is why they never come to the point of conviction. Their greatest fear is the fear of not receiving the material blessings. The material blessings they want, or the answers to their prayers if they sin. They fear the cultures of this world rather
rather than its creator. They prefer the temporal rather than the eternal. They look at the love of God and they ignore the holiness, righteousness, judgment of God. Bakit? Because they heard and believed the wrong gospel. Yan. So, tuloy po tayo. Sabi niya, una, appeal ng mga na-convict. Ngayon naman, ito naman po yung pagpapayo ni Pedro. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong kasalanan. Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Kaya nga po, kung babasahin natin yung Bible, it's very clear. If we have the same question as the questions of the Israelites during that time, ano ba yung dapat kong gawin? Then continue reading. Di ba? Hindi po confusing ang salita ng Panginoon. Di ba? It's very clear kung ano yung dapat nating gawin. So sabi dito, ang tanong, ano ba yung dapat nating gawin? Sinagot siya ng Acts 2:38, una, magsisi kayo. Di ba? Magsisi kayo, anong sabi niya? Magpabautismo. Yung magsisi, ibig sabihin, tumalikod sa inyong mga kasalanan. Saan magpapabautismo? Sa pangalan ni Jesucristo. So, ano yung pangkasunod? Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan, matanggap ang regalo, ang banal na Espiritu. So, kung titignan natin, hindi na kailangan ang mahabang paliwanag. Pero, dapat pa nating magpaliwanag. Tama ba? Contradicting, no? Tutuloy po tayo. Magsisi, repent. So marami ngayon, kapag pinapatanggap ang isang tao, sinasabi po natin, gusto mo bang tanggapin ang ating Panginoon bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Ano yung kasunod? Sumunod ka sa panalangin ito. Tandaan po natin, wala po sa Bible yon. Ang sinasabi sa Bible, magsisi kayo. Bakit? Kasi kailangan nyo maunawaan yung kaparusahan ng ating kasalanan, hindi po inyo, lahat naman po tayo. Kasalanan. So, ano ba yung repentance? Paulit-ulit na po nating sinasabi, ang pagsisisi o repentance ay turning away from your sin and moving towards God. Hindi lang pwedeng talikuran mo yung kasalanan mo, pero hindi ka naman lumalayo. Di ba? Ang sinasabi, ang repentance is once na tumalikod ka sa kasalanan mo, lalayuan mo na yon patungo sa ating Panginoon. So kung titignan natin, paano ba natin gagawin ang repentance? Unang-una, kailangan nating huminto. Stop the sinfulness in our life. Stop sinning. So paano natin malalaman na tayo nagkakamali? Because of hearing and hearing the Word of God. Tama po ba? We stop because we become aware. Kung hindi tayo nagiging aware sa kasalanan natin, patuloy tayong didiretso at didiretso. Tama po ba? We stop, we turn around. Bakit? Because we understand the consequences. May mga tao na aware na sila sa kamalian nila pero ayaw pa rin nilang talikuran nito. Bakit? Kasi hindi pa rin nila nauunawaan yung consequences ng kamalian po nila. Tama po ba? So, if you stop, you understand the consequences, and then, anong mangyayari? We walk towards the new direction, which is we now walk and live in faith towards God. Tama po ba? So, na-realize mo, you became aware, you understand the consequences, that's why you start to walk toward God, and that is walking in faith. So, hindi mo magagawa ito, hindi ka makakagawa ng repentance kung walang awareness, kung walang understanding of the consequences. Kaya nga po, the first message of the gospel is to repent. Hindi po, God loves you. The first message of the gospel is to repent. Because to repent is to understand that the love of God indeed will cover all sins. Tama po ba? Kasi kapag naunawaan mo yung pagmamahal ng Panginoon, makukurot ka sa puso mo. Na ako dapat yung nasa krus na yun eh. Ako dapat yung naparusahan na yun. Pero ang Panginoong Jesus ang umako doon. You understand that love. Kaya nga po, yung marirealize natin yun, we should be pricked in our heart. Dapat tumagos po yun sa ating mga puso. So, false repentance fears the consequences. True repentance fears sin itself. True repentance hates sin because it's an insult to God. Di ba? Hindi ka nagrepent dahil nahuli ka. Kundi nagrepent ka dahil alam mong mali yung ginawa mo. Tama po ba?
Ay, sorry na kasi nahuli mo ako, di ba? Pero kung hindi mo na ako nahuli, tuloy lang. Hindi po ganoon ang true repentance. Kapag naunawaan mo yung kabayaran ng kasalanan, tandaan po natin, sabi sa Romans, for the wages of sin is death. Tama pa? But, ano yung sinabi niya doon? But the gift of life is in Christ Jesus. So, tandaan po natin, dapat, magalit tayo sa kasalanan. Kasi it is an insult to God, the God who namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang ordinarong kamatayan yung nangyari sa kanya. Di ba? So tuloy po tayo. So sabi dito, una, magsisi. Yung pagsisisi mo, anong dapat sumunod? Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ang pagpapabautismo ay hindi na kailangan upang matanggap natin ang kaligtasan. So hindi po siya kailangan for the salvation. Ginagawa natin ito upang maipakita na tinanggap natin ang kaligtasan mula kay Jesus. So, Judaism, makikita po natin to illustrate. So, yung mga Hudyo during that time na nakinig, yung 3,000 na ito, they are, their religion is Judaism. Tama po ba? Judaism. But they feel the repentance. Pero, sabi nga, merong tinatawag na barrier, persecution. You can repent, diba? Kasi it's what's happened inside, kung ano yung nasa puso mo. Hindi yun nakikita ng ibang tao. Pero ang sabi ni Peter sa kanila, when you repent, the next stage is to be baptized. Ibig sabihin, you must overcome the persecution and you must present to the world na totoo yung pagsisisi mo. So ibig sabihin, lahat ng meron ka dati dito, si Jesus Christ na sinasabi ng mga Hudyo dati na isang blasphemer, na isang manliling lang. Siya ngayon yung sinasabing, kung naniniwala kayo, magpabaptize kayo upang maipakita na tagasunod na kayo ng ating Panginoong Jesus. So tignan po natin. Talikuran lahat ng tradisyon, talikuran lahat ng paniniwala, despite the persecution, kailangan mo magpabaptize kasi makita ng mga tao na kaisa na ako ngayon nila. Diba? Maraming Kristiyano pa rin ang ayaw magpabautismo. At when we talk to sa mga ibang tao, bakit? They do not believe, yes, hindi naman kailangan sa kaligtasan. Pero kailangan mo magpabautismo, bakit? Because it's to show, di ba, yung symbolism, it's outward. So, Kristiyano na ako pero hindi pa ako magpapabautismo kasi baka makita ako ng pamilya ko, kamuhian ako nila. Di ba yun yung nangyayari ko minsan? Have you heard that reasoning? Because of that persecution. So, if repentance is true, you will disregard the persecution, you will go with baptism, and you will live a Christian life. Tama po ba? Yan. Ilang minuto pa tayo, bro? So, baptism has nothing to do with salvation. It only pulls out the real from the unreal. It only makes the commitment total, which is really what salvation is all about. So, hindi pwedeng Kristiyano ka, tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and personal Savior, saka na ako magpabautismo. Pero sa atin ngayon dito, because baptism, di ba, is nagiging program ng church, di ba? Hindi natin pwedeng gawin na, ay kapag may tumanggap ngayon, tara, ilublob na natin doon. Hindi po ganon. So, we gather everyone. So, yun po yung isa sa mga kwan ng ating bahay panambahan na the baptism will soon be, sasabihin po kung kailan po yung schedule po natin. So, yun po. So after Acts 2:38, 2:39 naman, sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo, para sa inyong mga anak at maging sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos. The promise of the Holy Spirit is for all, but is only received by those who truly repented of their sins. It is either you have it or not. So yung nakakatanggap lang po ng banal na Espiritu ay yung tunay na nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And it's hard to judge, di ba ba? It's hard to judge. Kaya nga po lagi natin sinasabi, si Lord lang ang makapagsasabi kung sino ba talaga ang tunay na Kristiyano. Pwedeng yung katabi mo ngayon, di ba? Nagpapaawit, nagmemensahe, nag-share, pero deep inside may mga hidden sins, di ba? Meron naman tahimik lang dyan, pero
napakatuwid naman pala niyang mamuhay, hindi natin alam yung mga bagay na yon. Kaya nga po, sabi sa Bible, we do not judge but we discern. So ibig sabihin, tignan natin. We look at the outward because what is inside will show to the outside. Tama po ba? Yan. Kung patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan, kapatid, oras na para ito ay iyong talikuran. So we will never know that. Kailangan po makakapagsabi sa sarili niyan. So may mga additional preaching pa po si Pedro. Sabi dito, marami pa pinahig si Pedro upang patunayan sa kanila ang kanyang sinabi at pinag-uusapan niya sila. Iligtas ninyo yung sarili sa suwail na henerasyong ito. So tandaan po natin, yung salvation na binibigay sa atin ni Lord, hindi lang simpleng salvation na iligtas tayo. Because this generation is wicked. So marami pong Matthew 17:17, Philippians 2:15, sinasabi po na yung generation na meron noon hanggang ngayon, it's still a wicked generation until the kingdom of God is established here. Yan, pero ibang katuruan na po yun, hindi tayo magdedwell doon. So ang tanong pa rin, paano ko ba maililigtas ang aking sarili? So kung yun ang nagiging tanong natin ngayon, ang sabi nga po, when the gospel is preached, just like what we are doing, you must listen. Pero kung minsan, kapag narinig na yung preaching about the gospel, preaching about sin, preaching about repentance, anong nangyayari? Nagsasara yung tenga, di ba? Ini-ignore na lang, dinidisregard na lang, o na-offend, di po ba tumitigas yung puso. So sabi dito, the answer is to repent, dahil kung walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pagbabago. No true repentance, no true conversion, and if there is no true conversion, magpabautismo ka man, sabihin mo man tong mga bagay na to, kung hindi tunay ito, assuming ka lang pagdating sa tatlong bagay na to. So the key is repentance. Ang susi ay pagsisisi. Yan. Let a man know exactly what he's doing when he comes to Jesus Christ from the beginning to the end. So ano yung beginning? Repentance. Ano yung end? You will receive the gift of the Holy Spirit. Do not water down, sugarcoat the gospel. Do not compromise the gospel. Do not substitute the gospel. Present the true gospel that exalts the crucified Christ. That is what we must do when we present the gospel. So, yan. Ang sabi dyan, yung epekto, maraming nadagdag sa kanila. Tama po ba? Acts 41, sabi, maraming naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila sa araw na yun. Ilan? 3,000, di ba? Ang dami, 3,000. So, tignan po natin. Out of the 12 disciples, meron pa silang mga kasama during the day of Pentecost. Sabi po ni John MacArthur, it's approximately merong mga 108 na tao. Ewan kung may nag-attendance sila noon, hindi po natin kung, pero that is assuming kasi may mga tagasunod po sila. So around 120 people during the day, dun sa upper room, tama po ba? Then, sabi doon, at least 500,000 people witnessed the coming of the Holy Spirit. Kasi that is the feast of, anong feast meron dati? Feast of the first fruit. Tama? So, lahat ng mga Hudyo pumunta during that time. So, approximate po, sabi doon, 500,000 up to 1 million. So, witness the coming of the Holy Spirit. The first gospel is sermon to this 500,000 people, at yung resulta is 3,000 converted. Nakita po natin? So, makita natin, in-empower, nakiusyoso, nakinig, nagsermon si Peter, 3,000 yung nagbago. So kung makikita natin, 3,000, ang daming nabago. So, 3,000 of those who witnessed and heard the gospel believed and baptized and added to the church. So, tignan po natin. Yan. Ilang percent? 0.6% of those who witnessed and heard the gospel believed and baptized added to the church. Kung iisipin natin, 300,000 out of 500,000. Sorry po, kulang ng zero. Hindi, nilagay ko po yan para makita ko nagbabasa kayo.
Nakalusot na. So makita po natin, di ba? Kaya nga po sinasabi natin kung minsan naka-3,000 sermon na ako. Ni isa, wala pang nagbabago. So kailangan maka 6,000 ka para may 1.2% po yung probability. So makikita natin is all depends on the working of the Holy Spirit sa puso po ng bawat isa. Ang role ng preacher is to prepare properly, study properly, pray properly, and let the Holy Spirit work sa buhay po ng mga nakikinig. So sabi nga po natin, 0.6% sa mapapabaw ka ba o mapapalang? Di ba? 3,000 eh. Wow, 3,000. Pero when we dig deeper, 3,000 out of the 500,000, makita natin, ganun pala talaga kahirap magpatanggap. Di po ba? Ganun pala talaga kahirap magmensahe ng gospel. Ibig sabihin, si Lord lang talaga ang kaya makapagpabago sa isang tao. Tama po ba? So sabi nga po dito, these 3,000 people who believe and were baptized and added to them were for real. Ibig sabihin tunay. They become the real Christians and they are real because they believe, they repent, and they were baptized. So paano napatunayan? Totoo ba sila dahil nagrepent sila at nagbaptize? Hindi. May kadugtong po yan which is makikita po natin sa verse 42. Ang mga mananampalataya, yung 3,000 na nagrepent, naniwala, nagpabaptize, anong sinabi? Ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuro ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid. Studying the doctrine, fellowship, breaking of the bread, and prayer. Kaya nga po makikita natin, ang isang tunay na Kristiyano, nag-aaral ng kanyang salita, uma-attend sa mga gawain, nakikiisa sa pagpapira-piraso ng tinapay, at nananalangin. So, hindi ka totoong Kristiyano dahil naniwala ka, nagpabaptize ka, kundi ang magpapatunay na yon is your action afterwards. Tama? Kasi yun yung sinasabi sa Bible eh. Hindi siya huminto sa verse 41, kundi sinabi niya, ito yung ginawa nila, ito yung patunay na sila nga ay tunay. Nagpatuloy sila. Diba? So, the effects of the first gospel, tandaan po natin, a heart is pricked, they goes to repentance, and once they repented, the result of the repentance is baptism. Sins are forgiven, indwelled by the Holy Spirit. So this will resort in each and every one continuing steadfastly, sabi niya, in apostles' doctrine, fellowship, breaking of the bread, and prayers. So ang isang Kristiyano dapat makikita po ito. Sabi dito, and this is how the church is born. By people who have been empowered by the Holy Spirit to continue our Lord's unfinished work by exalting crucified Christ through the preaching of the gospel. So makita po natin, sabi nga, maalala ko yung mensahe, have you been changed? Are you a Christian? Mga tanong minsan. Pero kung makikita po pala natin, the early Christians, this is just, sabi nga yung standard na dapat makita. Nag-aaral ka ba? Nakikiisa ka ba? Nagpa-partake ka ba? Nananalangin ka ba? At keyword is continued steadfastly. So, ibig sabihin, the true gospel is not about affirming who we are. It's about transforming who we are through Christ. It does not flatter the sinner. It confronts the sin and calls for repentance. It does not stroke the ego. It breaks the heart and heals with grace. The gospel is not a motivational message to help the people live their best life now. It is the declaration that we were dead in sin, under God's wrath, and that through the blood of Jesus, we have been rescued, redeemed, and called to a life of holiness, surrendered, and obedience. Credit to Pastor John MacArthur. Yan po yung sabi niya. So, conclusion. To the preachers, may we continue to preach the true gospel with conviction. Never compromise, never taken lightly, speak the truth with conviction, preach the word, not the experience of the people. Preach the word. To the listeners, sa mga nakikinig, may your heart be pricked to respond
properly to the gospel. To the Christians, may you continue to serve the Lord and His church. Be an encouragement and true witness to others. You are a wheat and not a tares in the fields of God. A sheep, not a goat or wolf in a shepherd's den. A brother, not an enemy of God's people. If our evangelism is right, it will save a lot of tears for the church. Let us not be involved in spiritual abortion or bringing tares into the church. Make sure our evangelism is clear. Exalt the crucified Christ. Yan. Kaya nga po, we as a believer are the church. Tama po ba? The true church must continue steadfastly in doctrine, fellowship, communion, and prayer. To God be the glory. Sige po, tumayo po tayong lahat.